Isang mapagpalang pagbati po mga boss idol, mga OFW natin diyang mga idolo at mga bagong bayani. Mag-ingat po kayo saan man kayong panig ng mundo ngayon. At ito, panonoorin natin video mga sir. Mula kay Sir Julius Babaw, Unplug, interview niya sa ating idolo. Idolong senador na maraming natulungan. No? So alam naman natin, nandiyan sa picture kung sino yun. No? At sasabihin din niya kung ano yung mga iba pang mga sikreto sa kanya. At itong si Idol Rapi, mahilig pala itong mangolekta ng mga sneakers, yung mga mamahalin at branded na mga rubber shoes. No? So, alina't panoorin po natin kung ano yung mga i-reveal dito ni Idol natin. Si Erwin talaga. Si Erwin kasi nakakausap ko siya. Bakit si paring Erwin ang mas nag-bond kayong dalawa? Una, yung age gap namin, magkasunod kami. Erwin Tulfo daw ang medyo ka-close niya. Yun yung sa una kasi medyo hindi na natin na. Dalawa, magkamukha kami, so nagagamit ko yung mukha niya. Ng panahon. Di ba? Pag may mga kasalanan ako. Erwin! Ako si Erwin. Okay yun. I don't go to church anymore unlike before na religiously every Sunday, kuminsan twice pa. Kasi kuminsan pag pupunta ko sa church, natutuktulan tayo. Kasi, kita mo, may mga naka-shorts doon. Okay din to si Idol Rapi. No? Medyo prangka rin to eh. Tsaka totoo lang pala na pag in-interview mo, ganyan niya. Oh. Sinasabi niya lang kung ano yung mga totoo. Hindi nga, marami ako experience yan. Kami na minsan, punta ako sa church. Huwag magalit yung mga father na kaibigan. Hindi, minsan nakupo kami ni Jocelyn James. Sige. Lord, gano'n ako. Tapos yung sa harap ko, low-waisted pants. Nakita ko yung tibak. Sabi ko, Diyos, Panginoon ko. Sino ang crush mo sa show business? Hi guys! Nandito tayo ngayon sa 1PH Studio. At bibisitahin natin ngayong araw na ito si Senator Idol Rafi Tulfo. Pero bago yan, subscribe muna sa aking channel. Please subscribe sa channel ni Sir Julius Babaw Unplug. At kayo po kung bago rin dito sa ating channel, napadpad po kayo. Baka gusto nyo rin yung ganitong may nagre-react para meron din po kayong pares man tayo ng komento, opinion. So, paki-subscribe naman po at palambing lang po at malaking tulong po yun, no? Para sa ating channel. God bless you po. Lalo na sa mga magsasubscribe. Ready na ba kayo? Let's go! So guys, napakaswerte natin dahil kasama natin ngayon ang tunay na idol ng bayan, Rafi Tulfo. Senator Rafi Tulfo. Welcome, Senator Rafi. Salamat, Julius. Kamusta ang buhay mo sa Senado? Okay naman, masaya. Bakit masaya? Na masalimuot, na nakakapagod, pero pag nakita ko yung naging kinatnan ng aking pagod, nawawala lahat. At natutuwa ako. Kailan mo nakikita yung kahinatnan ng pagod mo? Tuwing merong ano? Kapag sa social media, merong nagpapasalamat na ginawa ko yon yung isang bagay o ako'y naging maayos yung flow ng ating talakayan doon sa mga hearing at nakakatanggap tayo ng mga papuri, yun, masarap sa pakiramdam. Sino sa mga senator ang kaibigan mo? Halos lahat naman sila. Wala kang ka-close doon? Okay sila sa lahat sa akin. Si ano? Sino? Si Loren Legarda. Oh, bakit si Ma'am Si Loren? Loren, Ba't si Ninang Loren ang close sa'yo? my favorite senator, MFS ang tawag ko sa kanya. Why? Why is she your favorite? Maganda na, mabait pa. Saan ka pa? Hindi, kasi minsan, bago pa lang ako na maging senador, Maganda talaga yan si Loren Legarda, lalo na ng kabataan. Kasi newscaster din yan eh. At alam ko nasa ano yun eh. Mataas na ranking. Galing yan, tsaka ayan yan, maganda. Until now naman eh, parang hindi nga tumatanda eh. offered me her help. Na kung kailangan ko raw ng tulong, kailangan ko ng payo or ano pa man about pagiging isang senador, handa raw siya tumulong, just
let her know. So, ilang beses niya ino-offer yung kanyang tulong. Very generous siya sa pagbigay ng Yes. pagtulong sa iyo sa information about At hindi lang sa Senator. akin, maging sa ibang mga kapwa senador, open siya na magbigay ng advice. And in fairness naman lahat. Lahat ng mga senador. Sabi ko sa kanina, I'm very happy na yung mga kasama ko senador sa 19th Congress, friendly sila. At hindi sila yung tipong pakialam ko sa'yo, mind your own business. Hindi. May pagkakaisa kami, nagtutulungan. Although once in a while, nagkakaroon ng disagreement, we disagree agreeably. We agree to disagree. Parang gano'n. We agree to disagree. Yun. Pero kasi ang tingin sa'yo ng tao ngayon, parang napakataas ng respeto nila sa'yo. Ngayon nga, pag may mga problema, ang laging katagang narinig natin, patulfo mo na yan. Sumbong mo na yan kay Tulfo. Parang ganun eh. Kung dati sumbong mo sa police, sumbong mo sa gobyerno. Ngayon, patulfo mo na yan. How do you feel about that kapag naririnig mo yun? Yes, I'm very flattered, Julius. Hindi ko akalain na dumating sa puntong ito na yung mga taong may problema, ang bukang bibig is ipapatulpo kita, magpatulpo na tayo. Siguro nakita nila na very effective yung ating show. Siguro nakita nila na sincero tayo sa ating trabaho. We walk the talk. Pag sinabi natin, ginagawa natin at talaga nagkakaroon ng resulta. At Julius, ako yung klaseng tao na impatient. Pag meron akong gustong gawin o ipagawa sa aking mga tao, gusto ko nagawa nila yung kahapon pa. Wow! I want it done yesterday. Pag meron ko inutos ngayon, sabihin ko, I want it done yesterday. Ibig Strict din yan, no? At mga strictong mga boss, effective yan sa mga ginagawa nila. Gaya na lang ni Sir Willie Rebillem stricto yun. Kasi gusto niya makatulong ng mabilisan agad-agad sa tao. Ganito rin si Sir Rafi, no? So, yan yung mga effective na boss na stricto pero talagang may resulta agad. Hindi yung paligoy-ligoy. Kaya, saludo tayo sa kanya. sabihin, Dapat ayos na yun. Yeah. At hindi ako mapakali hanggat hindi natatapos yung trabaho. Ano nangyayari kapag, yun nga, hindi naayos yung trabaho, hindi nasunod yung tulong sa mga taong tinutulungan mo? Nalulungkot ako, na-stress ako at meron ako napapagalitan ng mga tao. Pati sarili ko, napapagalitan ko. Paano? Sinisisi ko ang sarili ko. Ano bang nagkulang dito? Bakit hindi ko agad ito natapos? So there must be something wrong. So kinakausap ko yung mga staff ko and sabi ko, we could probably do better next time. So every day is a learning process for me. Pero yung sa akin, yung sa Lotto, sa PCSO, medyo na-discourage din ako. Sayang andun tumbok na tumbok niyan no? Hindi ko lang alam ano nangyari doon. At bakit, yun na lang din kasi yung pag-asa ng taong bayan, yung Lotto, para kahit papaano, biglang yaman ba, yung may biglang pagbabago ng buhay. Kaso talagang nakokontrol yung mga may humahawak doon, no? So, sana talaga tinuloy-tuloy niya yun hanggang sa may nangyari. Parang nawala lang yun, parang bula di ba? Wala man lang naparusahan, samantalang mismong nadulas na dun sa Senado. Medyo dun na ano lang ako, no? Pero marami naman tong natulungan. So, sana lang pagka yung talagang masangkot ulit tong Lotto na to, mapukusan na to para kahit papaano naman maging parehas naman sa taong bayan, sa mga mananaya, lalong-lalo na sa mga mahihirap, sila yung madalas tumataya din, no? Naghahangad ng biglang yaman. So dapat talaga maging parehas talaga. Mga taong gumagawa ng katiwalian, dapat parusahan talaga yan. Sana tapusin ng may nangyayari, no? So medyo na ano lang ako. For me, nakikita ko yung weaknesses ng buong team. Nag-usapan namin at kinokorek namin. Pero dahil mataas nga yung expectation ng mga tao, hindi mo naman kayang tulungan lahat, di ba? Correct. Lumalapit. Correct. So, how do you feel kapag nakikita mo sila sa labas, na nakapila, nag-expect na tulungan mo sila? Anong nararamdaman mo? I do my best. Hundreds ang pila. In fact, noon, libo pa nga before pandemic. Dagdag ako ng dagdag ng mga tao para ma-accommodate sila lahat. Pero hindi ko sila makakausap, each and every one of them. I can only accommodate so much. Mahaba yan, pila na yan, yung pinapakita na yan, mukhang patapos na yan. Kasi dati nga, inaabot nga daw ng libo.
At sa libong mga nagsusumbong na yan, syempre, ilan lang din naman yung matutulungan din dyan or mailalathala mismo dun sa ipinalalabas sa programa niya. Pili din, syempre. Kasi madami yan eh. At yun din ang patakaran ko dito sa TV5 dahil for safety reasons, dahil sa COVID pa rin, meron pa rin tayong COVID, so nililimit ko lang yung may interview ko. And yung iba, tinutulungan pa rin namin. Gumagawa kami ng research and then tungkol sa kanilang problema and then in-refer namin sa proper agency and before we do referrals, tinatawagan namin and then after that, pinapadala namin na sulat and effective naman so far yung mga ginagawa naming referrals sa mga pupunta rito by the hundreds. At yung mga complainants naman coming from out of town, we make sure na they're well taken care of. Lalo pag nalaman namin na sila natulog dyan sa kalye, so dinadala namin sila sa hotel, food, accommodations, and then pamasahe back and forth. Ni-reimburse namin yung kanilang pamasahe, papunta rito, and then pinamamasaya namin pa uwi. Meron pa kaming pa-merienda, pa-lunch. At least kahit papano, di ba, naaalalayan mo sila. Yes. Little things para sa amin na kahit paano makakabawas sa kanilang paghihirap na pagpunta rito. Pagiging senador, nakatulong ba yun para mas maka-reach out ka sa mas maraming tao na nangangailangan? Of course, very much so. Yung mga napapanood nyo sa hearing na kung paano ako makipagbakbakan, bunong braso, doon, yan ay resulta nung ginagawa niya sa programa niya, dinala niya doon sa Senado. So, ganun lang din kasi halos ang ginagawang trabaho pag kami mga hearing. Kaya pag kami hearing, ito isa si Raffy Tulfo pagka siya yung chairman, gusto kong panoorin eh. Kasi talagang barado talaga yung mga tinatanong niya doon, pinaprangka niya dito sa LFTRB, sa may mga sa mga LTO. Grabe, kumbarahin niya talaga. Hindi lang yun sa lahat. Pagka siya yung chairman talaga. Sayang nga yun sa loto nga talagang binabara niya na ng gusto. Kaso na-corner niya na eh. Na-coding niya na eh. Hindi ko lang alam ba't hindi natuloy yung hearing na yun. No? Parang wala namang naparusahan at walang nangyari. Sayang. Kasi kailangan ng tao yun eh. Sana walang dapat tinatapos hanggang sa may mangyari, hanggang sa may maparusahan. Yun, totally saludo talaga tayo pagka ginawa niya. Dapat ganun. No? So, tinatapos talaga dapat. Mapamalaking tao man yan or nasa likod, so dapat tinatapos para talaga serbisyong totoo sa taong bayan. Sana magawa niya yun kasi marami na siyang nagawang ganyan. Pero sayang talaga yung sa loto, yung sa PCSO na yun. Malaking isda na yun. Nawala pa, no? Kasi kahit sino, comment down below kung may nangyari po ba doon, di ba? Kasi parang nawala na lang yung hearing na yun eh. At until now, ewan natin kung totoo pa rin yung sana, totoo naman yung mga tumataya may pag-asang manalo. Kasi sayang naman yung ibinabayad nila. Nung mga years of experience ko dito sa Wanted sa radyo, yung mga complaints na mga taong pupunta sa akin, inipon ko yan, and then dinadala ko yan sa Senado. At yung mga years na hindi ko kayang aksyonan, permanent solution, I cannot give. Kasi dito, nakakapagbigay tayo ng solution, pero band-aid solution lamang yon. So sa Senado, I'm trying to give a permanent solution through legislation. And in a lot of times, ngayon na senador ako, mas madali ako makipag-ugnayan sa mga kinaukulan. Mas pinakikinggan ako. Tinatanggap agad yung tawag ko, sinasagot. Unlike before, nung ako yung regular, simple broadcaster lamang, kuminsan binabagsakan pa ako ng telepono ng mga iba't ibang departamento natin pamalaan. Mabagal silang kumilos. Although kumikilos pa rin sila, hindi katulad ngayon na mabilis knowing na
isang senador ang tumatawag sa kanila, kapareho ko sila na taga-gobyerno, bilang taga-gobyerno, mahihiya naman sila. Eh, yung senador nga nagtatrabaho, dapat sila din magtrabaho dahil pare-pareho kami pinasasahuran ng taong bayan. Kasi pag nagtamad-tamaran sila, expose ko sila. Ganun katindi. Patatawag ko sa Senado. Yes, nagagamit yan. I'm not abusing though the powers of the Senate. Pag meron halimbawa mga sumbong na hindi ko kayang aksyonan dito sa radyo, dinadala ko sa Senado. Doon ko nagagamit yung kapangyarihan ko bilang senador na okay naman sa taong bayan yun. Because they voted for me because of that. Sabi nila na kapag ikaw ay naging senador, alam namin mas marami kang matutulong sa amin, mas magle-level up. Totoo, naging mas powerful talaga siya, no? Talagang sarap panoorin yan. Talagang kumbarahin niya yung mga sa departamento ng mga ahensya. Dapat lang din naman kasi mga puro korap kasi ang nasa isip, puro pera, puro bulsa eh, no? Dapat talaga may isang Rafi Tulfo na ganyan. Talagang i-broadcast sila, no? Para kumilos, para huwag gawin yung mga mali. So, okay sa akin to si Sir Rafi, no? Kahit tumakbo to dito ng senador, ako boboto ko rin yan. Kasi hindi nagagawa yan. Unlike sa mga ibang senador, napakaraming senador na wala, hindi nagtatrabaho. Yung public service, true enough. And then that's what I promised them nung panahon ng kampanya na hindi ako magbabago. I'll be a working senator. Kung ano yung ugali ko ngayon as a broadcaster, pagdating ko senador, I'll be the same. Hindi ako magbabago. Lalo ko pang doblehin yung aking pagtatrabaho. At yun ang nagugustuhan ng mga tao. So obviously, hindi ka intimidated sa mga kasama mo ron, no? Kasi yung iba dyan, mga senior na, matatagal na. At napapansin namin, parang minsan pag nag-hearing kayo, parang may konting tension, no? Sa pagitan mo at ng ilang mga senior. Hindi ka Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyaring masamang sistema na paliit po ang ating farmland? Sorry po, madam ha. Yeah. Na hindi lang po sa Kawayan, sa Isabela, kundi sa marami tend pong to mga probinsya disagree with you. na marami na pong mga subdivision na nagsilipan na. Where will the people live if you don't? Grabe, no? Talagang senador yan, si, kaparehas niya, no? So, talagang pag mali, binobroadcast niya talaga yan, no? So, ayan, yan ang maganda rin kay Idol Rafi, no? Talagang wala siya sinasanto. Pag mali ka, mali ka. Don't build subdivision. Marami po mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision. Huwag lang po i-take over yung mga farms. Kasi nga po, kuminsan yung mga farmers, dahil sila po yung naghihikaos, they're being taken advantage of. No. Lalo na po meron tinatawag na rice tarification. So mura po yung mga bigas na dumarating dito. They cannot compete. And then papasok po ito mga negosyante at mag-o-offer ng pera para bilhin ng kanilang mga lupain. Of course, walang choice po yung mga farmers kung hindi ibenta na lang kanilang lupa sapagkat meron na po tinatawag na rice tarification. Hindi ka nagpapa-apekto sa ganun? Nung una, intimidated ako. Oo. And then later on, nakita ko na, they're friendly. Despite the fact na sila ay mga veterano, years and years of experience compare sa akin, nakita ko na friendly sila at tumutulong. Kusang nag-offer ng tulong. Wow. Kahit na hindi ko hiningi. Kung anong kailangan mo tulungan at inaalalayan nila yung mga neophyte tulad ko at ni Robin. So I'm very happy na dito sa 19th Congress, mababait yung mga kasamahan kong senador. Oo. Nakikinita mo ba yung sarili mo na iiwan ng Senado for a different position in government? I don't think so. Why not? Happy ako sa pagiging isang senador. Nagagawa ko yung gusto ko. Kasi Monday to Wednesday sa Senado and then Thursday and Friday dito ko sa radyo. Okay na yun? Kompleto na yun. Kompleto recados na yun. Saan ka pa? Oo. Diba? Ayaw mong tumulong sa mas malawak na bahagi ng lipunan. Sa Okay. higher position, for example. Okay na itong posisyon where I am. Maganda ito. Very comfortable ako. So anong sagot mo sa mga... Oo, sa akin, okay na muna siya dyan, no? At tinutumbo kasi ni Sir Julius Babaw yung pagiging presidential candidates. Tatakbo siyang presidente. No? Pwede naman. Lalo na kung wala naman din talaga siyang makakabanggaan o makakasabayan mas matindi sa kanya. No? Pero syempre, ang taong bayan niya matatalino na eh. Dapat talaga tama ang pipili. Sa akin si Senator Rafi, okay din yan. Basta wag lang bias. At lalong-lalo na, hindi siya kakampi o hindi siya makikipag-BFF sa mga Chinese, sa mga Chino. No?
So never. Ayoko ng presidenteng BFF ang Chino. Kasi talagang madidelikado ang bansa natin. Masasakop talaga tayo. Huwag sanang tayo magkaroon ng presidente ang kaibigan ni China. Mga taong hinihingi yun. Kunyari, yun ang gusto namin siya. Oh. Salamat sa inyong tiwala. Pero mas maganda kung pagkatiwalaan niyo pa rin ako dito sa Senado at tuloy-tuloy ako magsisilbi para sa inyo. Hanggang sa ako'y mag-retire. Wow, talaga. Kung yung mamarapatin. O yan, naka-record yan guys, ha? Ako'y naniniwala sa destiny. Maybe destiny ko ay mag-retire bilang isang senador. Maybe. You said maybe. So, maybe... Hindi, kasi hindi natin malaman kung baka bago magtapos yung term ko yung 12 years, mapagod na ako, ako'y maaga mag-retire. So hanggang Senado lang, gano'n? Senado lang talaga. Again, sa tulong nating Panginoon, and of course, sa mga tao na patuloy nagtitiwala sa atin. Kasi kung hindi dahil sa kanila, wala rin ako. Kahit na gustuin ko magpa-re-elect after 2028, on 2028, in 2028, kung ayaw naman nila. Pero I doubt it. Malabo na hindi gagawin ka ko lang lahat ng kaya kong gawin. Yung sa abot na aking mga kaya. Meron ka ba kinatatakutan pa? 2028, may election kasi ang senador. Kung tatakbo to, mananalo to. No? Kahit ako, boboto ko to. Kasi talaga nakita ko rin naman na marami siyang nagawa at naitarabaho. At doon lang ako medyo nalungkot doon sa may PCSO talaga. O parang okay na nandun na, tumbok na, huli na eh. Pero bakit parang bigla na lang natapos yung hearing ng walang naparusahan. No? Wala lang. So sana wag na maulit yung gano'n. No? Pero kung tatakbo siya sa senador, kahit ako boboto ko to. No? Sa presidente, depende. Pag nga hindi siya magiging BFF ng mga Chino, pwede rin. Depende rin kung sino yung mga makakalaban niya. Kung may isang bagay kang kinatatakutan, o tao na kinatatakutan, or whatever, ano yun? Tao? Hindi, kung ikaw, meron ka pa ba kinatatakutan? Diyos lang dapat ang kinakatakutan natin. Dapat sa tao huwag tayo matakot. Dahil pare-pareho naman tayo kumakain ng kanin. O, di ba? Ba't tayo matakot sa kapwa natin tao? Pero syempre may mga death threats ka rin, di ba? Minsan, binabara mo yung mga tao eh. Parang harap-harapan talagang napapahiya sila. Pag gano'n, di ka ba nag-iisip na baka rumesbak ka isang araw? Yeah, naisip ko yan. Matagal na yan. Marami na akong natatanggap na death threat through the years. Sabi nga nila, I eat death threat for breakfast, which is in a way true. At meron naman akong security and I have a licensed firearm na bit ko palagi to protect myself. How is your relationship with God? Bago matulog, nagdasal ako. Pagising, nagdasal ako. Bago pumunta ng work, dasal ako. Pag-uwi ng work, dasal ako. 4 or 5 times. Hindi, seryoso, hindi ako nabibiro. Yeah. Simple prayers. Personal. Oo, ako naniniwala doon. Kasi ako ginagawa ko rin. So, gano'n lang naman kasimple, no? Hindi ko naman sinasabi na kailangan magsimba ka. Kasi nagsisimba ka nga, napilitan ka lang naman. Yes, parang niloko mo pa ang Diyos. Maganda kung minsan magsisimba ka, pupunta ka doon, talagang yung gusto mo, sa puso mo, no? Hindi yung, naku, linggo na naman, kailangan magsimba ako kasi nagawa ko. Pero parang hindi naman bukal sa loob mo, no? Parang tinatamad ka. So, magkakasala ka lang. So, maganda yung ganyan, magdasal ka, magpag-usap ka sa Diyos, gano'n ang relasyon mo, no? Nung naintinda. Mas okay na yun. Kaya, naniniwala ako sa sinasabi ni Sir Rafi. Relationship ang meron ka? Yes, ipapasalamat lang. Although, I don't go to church anymore unlike before na religiously every Sunday, kung minsan twice pa. Pero once in a while, pag meron time, napapadaan ako sa church at bibisita lang ako ng ilang minuto sa mga chapel. Pero hindi na kasi kung minsan pag pupunta ako sa church, natutuktulan tayo. Kasi, kita mo, may mga naka-shorts doon. Hindi nga, marami ako experience yan. Kami na-miss ko. Minsan, punta ako sa church. Huwag magalit yung mga father ng kaibigan ko. Hindi, minsan upo kami ni Jocelyn dyan. Sige. Lord, kagano'n ako. Tapos yung sa harap ko, low-waisted pants. Nakita ko yung tibak. Sabi ko, Diyos, Panginoon ko. Tingin sa si Jocelyn, tingin din ako. Umalis ako, lipat. Hindi nga. Request ko lang sana sa
simbahang Katolika, huwag sana ho kayo magalit. Baka pwede pagsabihan po natin yung mga churchgoers natin na magdamit naman maayos. I-required. Kasi ako, pag pupunta ko ng church, nagdadamit ako na maayos. Kung ano yung pinakamagandang kong damit habang maaari, yun ang sinusuot ko. Sa atin, sa Katoliko, mag-shorts ka lang, okay lang dyan. Mag-chinelas ka lang dyan. Di ba? Mag-t-shirt ka lang, may sando pa. Dapat kung harap tayo sa Panginoon, dapat yung pinakamagandang damit natin. Presentable. That's how we should face the Lord. Ayan, Cardinal. Kung narinig ka. Hindi ka. Baka matulpo ka dyan. Matulpo si mga Katoliko dyan. Kita mo yung mga ibang religion, mga nakabarong. Oo. Di ba? Disente mga damit, nakapalda. Have you said this on air para marinig naman ng ating mga kaparian at ng mga Katolika? Sinasabi ko ito nung panahon. Oo. Nung panahon pa. Pero on the other hand, siguro may mga reason kung bakit ang ilan sa kanila ay ganun magdamit. Una, di sila pagsasabihan, di nila alam na dapat na ang patakaran ay pag humarap ka sa Panginoon, dapat bis na bis ka. Pangalawa, siguro, Dito sa amin, meron nakalagay doon kung yung mga pwedeng isuot at ano yung mga may ekis. So, yun nga, mga sando, spaghetti strap sa babae, bawal yung mga yan. Yung mga naka-short na halos fake short na, so bawal yan, no? So, dapat lakihan doon pa lang sa entrance ng simbahan or kung sa gate, pwedeng maipaskil. Para na sa ganun, aware yung tao, mapapansin, mababasa, ay, bawal pala to. May na siyang pumasok. So, the next time na aatin siya, alam niya na kung ano yung bawal at ano yung mga pwede. So, ganun lang sana sa ating Catholic Church, lagay po natin yun, yung malaking paalala, no? Para sa mga magsisimba kung ano yung mga dapat isuot at mga hindi dapat isuot. Hindi sila maka-afford na makabili ng long pants. Hindi sila makabili ng high-waisted na pants. O baka wala silang pambili ng long sleeve, kaya nagsasando na lang sila. Mga gano'n. So, madali ka mamatukso? Hindi naman. Hindi Malakas ang kapit ko sa Diyos. Talaga? Oo. Paano ka umiiwas, kunyari, na sa labas? Siyempre, Idol Rafi, pakis naman. Wala yun. Sanay na tayo. Sanay ka na. Hindi na. Wala May mga nagpapapicture. Of course, I don't take it seriously. Walang mali siya sa akin. Kung minsan, hinayakap ako, hinahalikan, hinahag. It's okay. Sanay na tayo doon. Si Mrs. Celosa? Hindi. No, hindi. Very, very understanding. Wow, swerte mo. Naintindihan niya. Kasi si Mamo, selosa. Si Mamo, tinti. Pero on the other hand, Binulgar rin. Sa bagay, bata pa kasi ito sila Sir Julius, si... yung selos, pag yung Yan selosa, sinasabi ko, selosa ka. Tin, makinig ka sa sinasabi ni... pag nasa lugar, maganda yon. Ibig sabihin, mahal ka. Mahal na mahal ka. Pag nasa lugar. Ano ba yung wala sa lugar? Kailan ba yun? Pag yung mayat-mayat, tatawagan ka at alamin ko anong ginagawa mo, nasaan ka. Kailangan mag-text ka kagad, kailangan mag-video call ka. Ibang usapan yun. Pag hindi nangyari, magagalit, magagalaiti, magsisimangot. Pangit yun. Stalker na yun. Ano na yung toxic na yun pag gano'n, no? Oo. Parang nagger's toxic wife na yun pag gano'n. Ako si Jocelyn, basta't umuwi ako ng madilim pa. Pag umuwi ako ng may araw na, magsaselos na yun. Yun yun. Pero wala akong curfew, yung uwi ka na alas 12, alauna, alas 2. She's not like that. Naiintindihan niya ang trabaho ko. Basta sabi niya, alagaan mo sarili mo, katawan mo, at make sure na umuwi ka naman nang hindi pa tumitilawak yung manok. Pag tumitilawak yung manok, titilawakan niya ako. Basta uunahan mo yung manok. Unahan ko yan. Narinig niya, uunahan niya yung manok bago siya umuwi ng bahay. Meron ka bang kwento sa Rafi Tulfo in action na hindi mo makakalimutan? Sabay may tumilaog na manok, kayo narinig niyo. Saan kaya yun? Galing nga. Meron yung nakakatawa. Yung sinabi stop, look, listen, and learn. Hindi ko makalimutan. Paano yun? Yung isang kasambahay na member ng LGBT at nireklamo niya ang kanyang amo, kanyang iniisip na may gusto sa kanyang amo, yung pala naging mabait lang si amo, and then nagsalita siya, stop, look, listen, and learn. So, marami. Make a message to our viewers. Mga kababayan ko, hindi po ako narito. You can say in English kasi para maintindihan din ni
all my fellow Filipinos. Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Grabe kasi bigla-biglaan no? Ang hirap kaya lalo na kung medyo mahina ka sa English, bigla ang gagawin yung camera. Pero at least sasalita siya, di ba? Okay yan. Okay. Sige, okay lang yan. Okay. Tagalog na lang pala. Tagalogin mo lang sa mga kababayan naman natin pala to. Sige. Huwag na stop, look, and listen. Ano yung trend? Comedy rin to si Idol Rafi, no? Natural to. Kaya yun nga lang dating talaga niya, strict talaga. Kasi alam ko, military tatay kasi nito eh. Kaya ganun ang palaki sa kanila. At talagang disiplinaryo din siya. Marami. Meron mga nakakalungkot na harap-harapan, binaril yung nanay, nung isang pulis na sinabi ng anak, my father is a policeman. I think something like that. Viral yan, no? Kahit hindi niya ikwento dyan yan, talagang halos buong Pilipinas. Talagang grabe yung pagkakapatay yan. Kasi live yun eh. Live talaga yun. Naka-live talaga. Grabe, parang pumatay lang ng hayop, pumatay lang ng manok. Tama, naalala ko yun. Sabi ng anak, so yung tatay na pulis, nagpanting ulo, binaril mag-ina, boom. Kuha ng video, no? Kuha ng video. At nasolve ko naman yung case na, meaning na bigyan natin magandang action, nakulong yung pulis na baril. So many good cases. Almost every day, iba-iba. May mga weird cases, taboo, lahat, name it. In fact, a few days ago, magkapatid, nagkasawahan. Grabe, no? Meron, yes, magmanugang, meron mag-ina, mag-ama, lahat ng klaseng sumbong na unimaginable, nandyan, may sumbong na sa amin. Strong man ang iyong image sa mga kababayan natin. Pero may mga times ba na umiiyak ka rin? Of course. Kailan yun? Lalo na kapag yung isang nanay, kasi maka-nanay ako na inapi ng anak. Nangyari sa akin to twice ata. Nakita ko yung nanay nag-iiyak dahil nilapastangan sa kanyang anak, pinalaya siya ng kanyang anak, yung ingrato na anak. Yun, hindi ko matiis, nag-walkout ako dahil talagang lumuluhan yung mata ko. Mababang luha ko pag yung mga inapi na nanay. Basta nanay? Basta nanay. Makananay kasi ako eh. What do you remember most about your mom? Nung bata ka pa? Kapag ako'y pinapalo kasi ng papa ko, mama ko, sinasangga ako. Sinasangga ako. Kuminsan siya pang natatamaan ng palo ng papa ko dahil sa pagsangga sa akin. Ganon magdisiplina ang tatay niyo? Tatay ko nananapok. Military. Kuminsan dahil maliit yung papa ko, maglalagay pa siya ng data ng yung biscuit para tutungtong siya para abutin lang ako. Dahil grabe. 4'11 lang ata ang papa ko. 5'1", 5 ata. At that time, mga 5'4 na ako. Pag ganun sa akin, hindi ako tinatamaan. Sandali. Kuha siya ng yung tungtungan. Grabe. Hindi, totoo. Pag tungtong niya, di abot na ako. Diba? Kung ngayon nangyari yun, iba na kultura natin ngayon. Child abuse. So, inaamin mo na biktima ka ng child abuse. Kaya yun ang pinaglalaban mo ngayon. Ganun ba yun? Makulit din kasi ako. Kasi kung hindi ako makulit, baka hindi rin ako nasapok. Wala naman dahilan ang mga magulang para saktan yung kanilang anak ng ganun-ganun lamang. So maybe, sobrang kakulitan ko nakita ng tatay ko, kaya nakatikim ako. Kaya lang siguro, nakaganon lang tayo straight. Wow, bait pala ni Mami, no? Talagang sasanggahin niya para lang maprotektahan ka. Ginagawa rin ba niya kina Erwin yan, kina Ben? Yes. Ang kagandahan ni sa mami ko na napulot ko na yung kakainin na lang namin, susubo na lang namin, ibibigay pa sa ibang tao. Doon yun nakuha yun? Yes, yung value nakita ko yun. Kasi yung father ko sa military, at that time, provincial commander siya nung Zamboanga City. So may mga kapitbahay kami na asawa ng mga sundalo. So yung mga asawa ng sundalo na sumasama sa operation sa father ko, so pupunta sa bahay, hingi ng tulong, bigas, kung ano pa man. Ginagawa ng mami ko, kuminsan, pag kulang yung bigas na meron kami sa bahay,
magsasanla siya ng mga alahas niya para ipantulong doon sa mga asawa ng mga sundalo na may mga anak. So parang yung karakter nyo pala nakuha nyo sa tatay at sa nanay nyo, no? Pareho. Parang combination, More no? on sa nanay ko kasi More on nanay nanay. ko napaka matulungin. Naikwento ko sa ng mami ko noon, meron silang tindahan, maliit pa siya. Kumukupit siya ng mga school supplies doon sa kanilang tindahan. Tapos ilalagay niya kasang bag and then pagdating sa eskwelahan, pamimigay niya sa mga classmate na mahirap. Mga pencil, tsinelas, kasi meron silang general merchandise. Palagi kinikwento ng mami ko yun, paulit-ulit na lang. Pag habang kinikwento niya, natatawa siya. May kaya rin to. No? May kaya rin sila Sir na idol. Tatay niya, syempre, tungkulan. Hindi nanay niya, may business, merchandise. So, may kaya. Kahit paano talaga. Siya na naiyak siya. Maiyak na rin kami. Sabi ko, ang gandang ganun, mami. Ang sarap palang ganun na tumutulong ka. Yun, natatawa siya. Tapos pagalitan siya ng... Yung lola niya, pagalitan siya. Masama yan. Tama naman. Masama yan. Dapat nagpapaalam ka, huwag kang kumupit. Bibigay ko naman sa mga classmate ko. Tapos yung lolo niya, ay tatay niya, na hapon, hayaan mo lang, okay lang yan. Huwag kang garit. Okay ang mamigay. Kanino ka pinaka-close sa mga brothers mo? Si Erwin. Si Erwin talaga. Si Erwin kasi nakausap ko siya. Bakit si paring Erwin ang mas nag-bond kayong dalawa? Una, yung age gap namin, magkasunod kami. Pangalawa, magkamukha kami, so nagagamit yung mukha niya. Ng panahon. Di ba? Pag may mga kasalanan ako, Erwin! Ako si Erwin. Okay yun Kunyari, Parang kay Kambal, no? Kunyari, galing ako sa isang bar, inuman. At that time, sinasabi ni Mrs. ko, hinahinay ka muna mag-inom. Mamaya, sabi ni Mrs. ko, nakita ka doon sa bar, umiinom ka doon sa, yung sa, hindi KTV bar, bar restaurant. Sabi ko, hindi, si Erwin yun. Galing, tatanungin niya yung source niya. Parang kamukha nga parang si Erwin nga. Hindi nagdadalawang isip sila. Pero ako yun. Galing. Nakakatulong pala talaga, no? Di ba? Minsan, inutusan ako ng wife ko. And then, sabi ko, dito ako sa isang lugar. Yung pala, doon ako. Nakita ako. Buti na lang sabi ng tao, "Hi, Erwin! Hello!" Galing. Kaya Galing lumusot. nung mahalo ni Mrs. na, Kasi dati, mas sikat si Erwin Tulfo. Mas pumatok sa kanila si Erwin Tulfo talaga nito. Yung pa ata yung bunso, no? So siguro medyo may mga ginagawa na rin yung mga Tulfo brothers. Si Erwin Tulfo talaga yung, kahit ako si Erwin Tulfo talaga muna ang naririnig ko dati. And then yan nga, lumabas na sila Ben Tulfo, yan, medyo idol din yan. Yung panganay nila si Mon Tulfo, no? Yung medyo panganay nga sa kanila. At syempre, ma-stricto rin yun. Ito si Rafi Tulfo, ito si Idol, itong senator natin. Maganda yung naging programa niya kasi sa TV5, talaga pumato. And then talagang marami siyang natulungan. Kaya nagtuloy-tuloy siya. Kaya pag sinasabing Tulfo ngayon, ay parang pinakasikat magkakapatid. Nandun ka sa lugar na yun, sabi ko. Kasi si Erwin dito sa ganitong lugar eh. So anyway, there were so many instances na nagbabanding kami palagi na Erwin. Kami dalawa, usap sa telepono, nagtutulungan din kami. So very close kami dalawa. At naintindihan niya ako, naintindihan ko rin siya. Subukan mo kaya na siya yung mag-senador for a day? Malalaman kaya nila ikaw? O siya yun? Hindi na ngayon kasi lumaki siya. Tumaba na siya si Erwin eh. Tapos mas matangkad siya sa akin. So madali ma-distinguish. So siya ang pinaka-close sa'yo, yung yung lagi mo nakakaaway, sino? Lagi na nakaaway. Sa mga kapatid mo? Sino? Sino yung nakakaaway mo lagi? Bakit siya? Bakit siya? Well, sa magkakapatid, meron talaga yung hindi mo kasundo. Of course, di ba? So, hindi naman... Mas maganda yung ginawa ni Sir Rafi na ibinulong niya kay Sir Julius. No? Kasi medyo ma-offend yung iba niyang kapatid. Away. Walang suntukan, ha? Wala. No. Basta tampuhan. It's a big no. Tampuhan. It's a big no. Siguro, ay magkaibang ugali.
Yung ugali niya at saka ugali ko magkaiba, hindi tumutugma, kaya hindi Hindi swak. So, hindi swak. Pero ngayon, nag-uusap ba kayo? O hindi kayo masyadong nag-uusap? Matagal na hindi nag-uusap. Matagal na. Siguro busy lang, walang time. Well, sinasabi ko sa mga kapatid, dahil meron kami dito na hierarchy, yung panganay, kailangan si Bunso sumasaludo. Tapos pitik-pitikin niya, no? Mamaya. Yes, sir! Attention. Pag sa, psst! Mga, hindi batukan. Sinasabi ko na kami po ay matanda na. At meron ng kanya-kanyang pamilya. So, dapat it's about time na kailangan irespeto yung mas nakababata. Tama yun, tama yun. Buti sana kung nasa age nyo pa, sobrang, medyo bata pa talaga kayo, pwede yun. Pero yung pare-pares na rin kayong mga matatanda at may pamilya, may mga anak, magiging equal na. Kasi equal na ang pag-iisip. Hindi yung tulad ng panahon na pag sinabi ni matanda, kahit pa labag sa kalooban, kailangan gawin ng bata. Hindi na pwede yun. Oo. Meron bang next generation ng mga Tulfos kang nakikita o parang nahuhubog sa karir, klase ng karir na meron kayo? Meron bang mga susunod na? Meron naman. Nakikita ko, mga pamangkin ko, pumapasok sa media. Yeah. So if you were to choose, media or politics, saan ka mas happy? I can do both. What if you only have one choice? What if I Mas only have matimbang one sa choice? puso mo. Ano yun? Ay, media nakapikit. Media talaga. Oo. Bakit media? Well, kasi nakakakunik ako sa tao eh. Nakaka-face-to-face ko yung mga tao. Naramdaman ko yung kanilang naramdaman. No holds barred. Sinasabi nila sa akin, diretsyon yung kanilang problema. And agad-agad, nakakapagbigay ako ng aksyon. At na-disseminate ko yung mga information mula sa kanila properly para malaman ng mga kinaukulan yung tunay ng problema nila. You're obviously the top content creator sa YouTube. At siguradong malaki ang income na pumapasok dyan. Anong ginagawa mo sa income na yun? Tumutulong tayo sa mga nangailangan, sa mga pasweldo sa mga tao, tapos expenses. So, napupunta halos lahat sa tulong. Oo. Anong feeling mo na million-million yung nanonood sa bawat post mo? Masarap ang pakiramdam na maraming titiwala. So, the more na maraming titiwala, the more na very happy ako. So, it's like an accomplishment for me. Okay, on a lighter note, Idol Rafi, sino ang crush mo sa show business? Artista na, artista na. Local showbiz. Crush lang naman. Wala naman sinasabi tayo na Crush lang. igay girlfriend mo or what, di ba? Crush lang naman. Google, paki-Google nga, ano? Sa totoo lang, wala na kasi akong time na manood ng Talaga? mga shows. O ina-idolize mo na lang na magaling na artista tingin mo? Lahat sila. Lahat? Lahat ng Talaga? artista maganda. Wow. Basta Okay, Pilipinong mga artistang Pinoy, magagaling lahat. Oo. At meron ka ring passion na hindi masyadong alam ng tao, which is pagsuot ng sneakers. Yeah. Anong pinaka-favorite mong sneakers? Lahat, kahit na anong sapatos, basta sapatos na kasama sa koleksyon ko, sinusuot ko. Nagko-collect ka? Anong klase mga shoes ang kino-collect mo? Lahat, yung mga shoes na maganda, yung mga hindi maganda. Kailangan ba branded? Yung mga high-end, mga gano'n, mga Gucci, mga Chanel, mga gano'n ba kino-collect mo? May ganun ba mga brand? Oo, hindi mo alam may gano'n. Of course, sikat yun. So, anong brand ang nasa isip mo? Sikat ba mo yun? Oo. Hindi ko nga nun eh. Kasi ako, pangkaraniwan lang tayo. Pero wala kang parang yung... Ikaw nga alam ko, marami kang collection. Oo naman, aminado naman ako. Marami akong mga Nikes, saka mga Adidas. Mahilig mag-collect pa si Sir Julius, no? Na ko to, lalo-lalo na sa mga Nike. Grabe yung Air Force 1 na yung Jordan, no? Yung unang Jordan 1. Napakamahal nun, lalo na yung mga unang labas. Kaya yung million halaga nun. Alam ko meron siya nun. Ito si Sir. Yan, mga Jordans, favorite ko yan.
Oo, dapat minsan mag-collab tayo. Tingnan ko yung mga collection mo sa bahay mo. Minsan turo mo ako para mag-collection. Oo naman. Okay, sige. Oo, marami ako ituturo Kasi sa'yo. mga, Pati pero kung tsinelas, marami ako dyan. chinelas. Hindi, may mga collection ako ng... Okay, tata. Bata ka pa ba, alam mo na na ang patutunguhan mo ay public service? Pretty much so. Dahil nga sabi ko sa iyo na mulat yung mata namin na yung parents namin na ni mami ko na tumutulong sa kapwa. So that's public service, serving the people na who are less fortunate. So nakikita ko yon. But have you ever imagined yourself na aabot ka sa level na ganito, na napaka-influential mo sa mga tao? I don't know if you may call me very influential, but thank you. Para sa akin, nakikita ko na pinagkakatiwalaan tayo ng tao dahil siguro nakita ng mga tao na sincere tayo pag tumulong. Siguro. Pero never ko na-imagine na ma-reach ko tong point na ito na marami akong followers. Kumbaga isang panaginip na Ayaw ba nang gumising? Grabe, 26 million, no? And growing pa. Baka sa isang araw nito, nagkakaroon siya ng 100,000 na subscriber, no? O, grabe, may impluwensya na talaga. Powerful na siya. Dito lang kaya niya ng pagganahin yung pagiging powerful. Kasi talagang may boses na siya sa buong Pilipinas. At yung mga nasa, mga OFW pa natin, alam ko maraming supporter. Kaya idol din to, sana lang yung pagdating doon nga, yung sa PCSO, sana nagkaroon sana ng magkaroon ng part 2 yun, no? Para magkaroon ng ng talagang natapos or may nangyari or may naparusahan sa kung sino man nagkasala dun sa Pandaraya, no? Kasi dahil malaking pera kasi yung nawawala sa taong bayan. Kawawa naman yung mga naghahangad. Sana talaga maayos ng Di ba? Kung panaginip to, ayaw mo nang gumising. Kung panaginip ito, ako magpapasalamat habang buhay sa ating Panginoon. Sana O panguli ko lang. So we thank the Lord for all the blessings. Pero, Idol Rafi, mensahe mo sa mga kababayan natin na patuloy na nagtitiwala sa'yo. Maraming salamat po at tulad po ng aking pangako sa inyo noong hindi pa po ako senador na hindi po ako magbabago kung gaano po ako kasi-gasig magtrabaho bilang isang broadcaster noon. Dodoblehin ko pa po ang aking pagiging masipag na trabahador and I'm walking the talk at ginagawa ko lahat sa Senado para magampanan ko po yung aking responsibilidad bilang isang senador at yung pangako ko po na mabigyan solusyon ng inyong mga problema na nilapit sa akin sa radyo. Yan po yung ginagawa ko ng paraan, patuloy na ginagawa kong paraan and maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Thank you, Idol Rafi. Yes, sir. And best Okay, hanggang dito na lang at maraming salamat sa serbisyo din ni Sir Idol Rafi na marami talaga rin siyang natutulungan. At kahit sa Senado, talagang nakikita natin na nagtatrabaho rin talaga to. Basta sana talaga may napaparusahan at naitutuwid yun ng tapusang hearing. No? At kay Sir Julius Babaw, salamat din na gumagawa rin siya ng mga ganitong mga interviews. Nalalaman po natin na kahit mismo tayo nire-react natin yung video niya kasi napakaganda ng mga videos na nilalabas niya. Interesting talaga palagi, no? So Sir Julius Babaw, maraming salamat po, no? And mabuhay po tayong lahat. Boss Idol, mga OFW, no? Hanggang sa muli po, palagi sila sabi ni Tio Paeng, life is short, be happy, and world peace. Thank you po.